deal ng US. Now, ito ang ibang balita. Pilipinas, huwag maguluhan ng adlaw ng start ng nabunturan. Ako po si Daphne Magio, maghatid ng mga balita ang nakalap sa loob at labas ng bansa. Let's go for it. Nagtipon-tipon ang ilang world economic leaders sa ginanap ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting sa Gyeongju, South Korea. Kabilang sa mga dumalo si Chinese President Xi Jinping, ang bagong Prime Minister ng Japan, Sanae Takaichi, at Canadian Prime Minister Lord Carney. Ayon naman kay South Korean President na si Lee Jae-myung, ang kasalukuyang hakbang na ginagawa ngayon ng APEC ang sasagot para masubukan ang pinakaharap na krisis. Alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas mas pinagting sa ginanap na press conference sa Malaysia. Para sa karagdagang detalye, nakatutok live si Stephanie Opeña. Steph, dapat pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang kooperasyon sa South China Sea, militaridad at pambansang seguridad sa ginanap ng isang press conference sa Kuala Lumpur Convention Center. Freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us but for the whole world. Dagdag pa ni Teodoro, ang hakbang nito ay para rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Staff, bukod sa Estados Unidos, may ibang bansa bang nabanggit na makikipag-alyansa rin sa Pilipinas? Dapat bagamat kasalukuyang nakasentro sa ikabubuti ang alyansa ng dalawang bansa, wala pang nagbabanggit ng mayroong dadagdag. Staff, maraming salamat, Staff. Pilipinas, umatras sa zero tariff deal ng Estados Unidos. Makibalita tayo kay Angela Fidala. Binigyang diin ng Malacanang na makabuti para sa ekonomiya ng bansa ang desisyon ng pamahalaan na tanggapin ng ng Estados Unidos ng zero tariff, kapalit ng pagbubukas ng merkado para sa lahat ng kabubuong Amerikano. DEP Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro, mas magpapahina kaysa makatutulong sa lokal na industriya ang naturang kasunduan at patunay dito kadalawa lamang sa South Asian countries ang pumirma sa alok ng US, kabilang ang Cambodia at Thailand. Sinagot ng palasyo ang kailangan ng business group tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at iginiit na ang desisyon ng gobyerno ay malinaw at nakabatay sa kapakanan at pangmatagalang interes ng mga Pilipino. Angela Fidalan para sa BBM Balita. Susunod, local fuel retailers pinangaas ang presyo ng langis. At PSA, inilabas ang bilang ng mga single na lalaki at babaeng Pilipino. Lahat ng yan sa pagbabalik ng BBM Balita. Kapag hindi ka tanggap ng ito, ito ang realidad na kinakaharap ng mga kabataang LGBTQIA+. Ayon sa Commission on Human Rights, mahigit 6 sa bawat 10 LGBTQIA+ ang nakaranas ng diskriminasyon sa paaralan, kalsada at maging online. Pero, inilikha ang RA 11313, ang batas na nagpoprotekta sa ating ilaban sa pag-aabuso. Huwag kang mangamba, di mo ba alam na otoridad tayo, handang tumulong para maiwasan ang pang-aabuso. Pagpapataas sa presyo ng langis. Presyong bitawa na ba? Alamin natin ang balitang yan kay Stephanie Opeña. Nakatakdang pagpatupad ang mga local fuel retailers kung saan inaasahang tataas ng 2 peso ang diesel kada litro, 1 peso 20 sentavo kada litro sa gasolina, at 1 peso 30 sentavo naman sa kerosene ngayong linggo. Ayon kay Hernani Navarre, isang choice for driver. Kagol kay Maura po diyan na
Sa ngayon, inaasahan ding pagbago-bago ang presyo ng langis sa mga susunod na araw. Para sa DBN Gold Balita, Stephanie Opeña. Single na lalaki, naitala mas marami kumpara sa mga babae. Para sa buong detalye, narito si Acer Evasto. Naitala ng Philippine Statistical Authority o PSA na umabot sa mahigit 54% ang bilang ng mga lalaki. Habang sa babae naman ay 46% lamang. Lagi out Single. monitor. Sa kabila nito, patuloy naman na tumataas ang bilang ng mga marital living sa Pilipinas. Acer Evasto, Segula para sa DBN Gold Balita. At ngayong papalapit na ang pinakamasayang panahon ng taon. 48 araw na lang, Pasko na. Nasa buong pwersa ng Gold Balita, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako po muli si Daphne Manggio at ito ay ang sandigan sa balita, Gold Balita.